Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung ating reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. By the way, wala tayong video ngayon, so sounds lang ito. Okay? So I will be using my visualizations ngayon para i-reading ang kapalaran mo, ano? So, hindi ako gagamit ng tarot cards, okay? So, visualizations. And actually, I do have a crystal here, pero hindi ko na siya ipapakita. And I will be using this as my tool para mabasa kung ano yung naghihintay na messages para sa'yo. Okay, so start na natin. By the way, this is general love reading. Wala tayong specific na tao, ano. So, pwedeng ito ay para sa'yo, pwedeng hindi. So, bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Okay? Hopefully, mag-comment ka sa baba kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay na po yun sa akin. Start na natin ang reading. Spirit guides, angel guides, please show me ano ang mga messages para sa sign ng Virgo. Okay. Nakakakita ko guys ng dagat. So, I don't know, might be you need to relax, you need to, magbakasyon. Okay, and nakakakita ako dito ng like maybe salt bath, kailangan mo ng pahinga. Alam mo kasi yung asin, yung salt na tinatawag natin. Yung asin pa lang mismo, ito yung isa sa pinaka-importanting nilikha, no? Para makatulong sa atin. Dahil ang asin ay may angking siyang kakayahan para makapag-cleanse ng tao, no? At actually, hindi rin naman ako health professional, pero masasabi kong maaaring makatulong ang asin or yung tubig dagat para ma-cleanse ang ating balat, no? Skin, allergies, or hindi ako sure, pero parang pati asthma dala nito. Tsaka yung yun iba, hindi nyo alam, pati spiritual ay nakakatulong din itong asin, no? So if you want or if you need spiritual cleansing, maganda rin gawin ito, lalo na kung punong-puno ka na ng negative emotions or negativity around you, no? Maganda rin ang pagbubuhos ng tubig na may asin. So, maaaring ito ay guidance para sa'yo, para minsan ay ikaw ay pumunta naman sa beach, maglangoy, o simpleng maligo ng tubig na may asin, magbuhos, para matanggal itong mga negative energy na nakapalibot sa'yo. Okay? So, kung kapareho ko na ikaw ay isang tao na empath, kung tawagin, alam mo kasi yung mga empath na tao, sila yung mga taong nakaka-absorb, no? Ito yung malalaman mong isa kang empath na tao kung hanggat maaari iniiwasan mo yung mga palabas, yung mga movie na horror, ayan, kahit love story nga pagbabasa or pag panonood ng mga ganyan, dahil na-absorb mo a-absorb mo ang mga emosyon nitong mga ito, at ayaw mo yon. Gayon din sa mga taong nakakausap mo. Simpleng makausap mo lang siya, nararamdaman mo kung ano yung emosyon niya. Hindi lang yung basta naiintindihan mo yung istorya niya, basta kahit nakaupo lang siya o walang sinasabi o ginagawa, nararamdaman mo kung siya ba'y galit, siya ba'y wala sa mood. So, nararamdaman mo yun, na-absorb mo yun. Ngayon, actually, usually ng mga empath is medium.
kung tawagin, no? And da dahil nga dito, ha? Okay, sorry about that. May pumasok lang, ano. So anyway, um, nasa na ba ako? Ayun. So anyway, nakakapag-absorb ka ng ah, mga emotions and energies around you. Okay? At kailangan mo ring i-cleanse ang iyong sarili. Ngayon, pagdating sa person na kakonect mo, nakakaramdam tayo dito ng lungkot, pagod, puyat mula dito sa taong to. And especially kung kayo ay may connection, spiritual connection, or sa simple pa lang na pag-iisip mo dito sa taong to, na-absorb mo rin yung energy niya. Ngayon, dahil hindi siya okay ngayon, nararamdaman mo na hindi ka rin okay. Habang iniisip mo tong taong to, no? Hindi mo namamalayan, ba't bigla akong napapagod, bigla akong nalulungkot, no? Nakakaramdam ako ng galit. May mga times bigla ka na lang, itong yung energy na ito, nakakaramdam tayo ng twin flame energy for some of you. Twin flame connection, ano? So, ayun, medyo hindi mo alam kung bakit mo nararamdaman to. Okay ka naman kanina, ba't ngayon, ba't parang inisip mo lang tong taong to, bigla ka napagod, bigla kang na-stress. So, itong taong to nakakaramdam ng hindi maganda ngayon, stress, pagod. And nakakaramdam ako ng mga words na hindi niya masabi. Hindi lang sa'yo, pati sa mga tao sa paligid niya. Hindi niya kaya maging open kasi disappointed eh. Disappointed itong taong to sa sarili niya. Wait lang, kumukuha pa ako ng message. Yan, nakakaramdam din ako ng taong umiiyak. So, yung person mo, may mga times na iniiiyak niya na lang yung mga nangyayari sa kanya. Hindi kasi siya person na open na tao eh. Emotionally, hindi. So, lahat yun, kinikimkim niya, dinidibdib niya, at may mga times na iiyak siya. Pero siya lang mag-isa. Hindi niya yun para ipakita sa iba. Sa labas, sa ibang tao, ipapakita niyang matapang siya, malakas siya, ganyan. Pero, deep inside, hindi eh. Mahina talaga siya. Okay, so, I am seeing someone who is always watching you. Oo. Medyo kakaiba ang itsura nito eh. Hindi ito, hindi kita tinatakot guys ha. Hindi ito tao. Pero nakakakita ko ng someone na something na laging nakatingin or nakamasid sa'yo. Ang itsura niya medyo malapit-lapit sa sa itsura ng, kilala mo si Smigol. Si Smigol is sa Lord of the Rings, yung nagsasabi ng my precious. Ayun, may malapit-lapit ang itsura niya doon.
I do get the feeling na wala namang intensyon na masama itong taong ito. Ay itong Smigol na 'to, sabihin na nating Smigol. Wala siyang intensyon na masama. Basta nandiyan lang siya, maybe to play around, gano'n lang. And they are like your guides. They are just guiding you, no? Hindi naman siya nandiyan para manggulo or what. Nakagabay lang. Hindi naman lahat ng mga hindi natin nakikita ay masama, ano. Bibigyan kita ng example. For example, this is a situation na nangyari sa akin. Sa mga hindi nakakaalam, meron akong restaurant, ano. Ngayon, itong restaurant namin ay may isang beses magdamag, walang tao sa loob. Magdamag yan buong gabi hanggang kinaumagahan. Well, 11 o'clock na kasi ng tanghali kami nag-o-open. So magdamag, naka-open yung gate ng aming restaurant. Nung araw na yon, hindi rin namin balak magbukas, no? Nakalimutan ko na kung anong araw yon, bakit hindi kami magbubukas, pero nung time na yon, hindi talaga kami magbubukas. So inabot na ng 1 PM, alauna, tumawag sa akin yung delivery. May delivery sa mismong restaurant. Yung delivery rider mabait naman. Sinabi niya na nandito na po ako sa inyong store, ganto ganyan. May package kayo. Sabi ko ay wala pong tao ngayon dyan, i-deliver nyo na lang po sa susunod na araw. Sabi niya, po, bukas po ang gate, nandito na nga po ako sa loob. So naandun siya sa loob ng mismong restaurant. So ang pakiramdam niya is ang alam niya may tao. Pero tinawagan ko yung mga contacts ko, yung mga tauhan ko. Wala sila sa restaurant. So ibig sabihin yung restaurant ay talagang naiwang walang tao, nakabukas. Okay? Ngayon, yung area po namin marami pong masasamang loob doon. Pero pakiramdam ng mga tao nung time na yon, ako'y nagpapasalamat dahil pakiramdam nila may tao sa loob. Kahit yung mga kapitbahay namin, kahanggan namin, ramdam nila na may tao sa loob. Okay? Kaya walang nagtangkang gumawa ng hindi maganda. Ngayon, pagpunta ko doon sa restaurant nung time na yon, nung kinahapunan, binisita ko, nakakita ko ng it's a feather. So yung feather kasi isa palatandaan na ikaw ay ginagabayan at maaaring nung time na yon ginabayan ang aming restaurant, no? Yung feather, hindi ko matukoy kung anong feather yun kasi hindi naman ako dalubhasa sa pagtingin ng mga balahibo ng hayop, ng manok o ibon o ano. Basta ito ay kulay puti. Madalas akong nakakakita ng mga ganyan, mga feather. Na ang lokasyon ng feather ay wala doon sa may bandang labas, kundi doon sa may bandang likod na, sa may bandang kitchen na area, na magtataka ka bakit magkakaroon ng feather doon. Talagang syempre ingat na ingat kami kahit sa buhok naka-hairnet Anyway, naikwento ko yon. Bakit ko naikwento? Kasi may mga bagay or mararamdaman ka sa paligid mo na nakabantay sa'yo. Pero dahil ikaw ay may angking abilidad na ikaw ay empath, mararamdaman mo kung ano ang motibo nitong mga nilalang na ito. So,
Ang nararamdaman ko dito, hindi ka naman nakakaramdam ng takot eh. Hindi ka naman nakakaramdam na parang may nakatingin na may galit na whatever eh. So, ang ibig sabihin, bantay sila or bantay yan sa'yo. Okay? Ngayon, kung ikaw ay nakakaramdam ng matinding takot, na parang ikaw ay hahabulin o ano pa, na wala ka naman nakikita, then might be it's a bad sign. Pero kung ito ay takot lang na dahil nag-overthink ka, wala naman. Dahil more on nakabantay lang naman sa'yo itong mga ito. Sila pa nga nag-aalis ng mga taong hindi mabuti na nakapaligid sa'yo. No? So kung may mga taong kusa na lang umaalis sa buhay mo, magtataka ka, sila yung tumutulong para to make room sa mga bago na paparating sa'yo. Ngayon, mag-focus tayo doon sa near future, no? Ano naghihintay sa near future for you? I can see heart. So this is a sign of a new love or a person na dadating sa buhay mo at magbibigay ng love for you. Ngayon dito sa love na ito, I can see a plant. So it's a heart and a plant or halaman. So it will definitely grow, no? Itong pagmamahal na ito at taong ito ay dadating sa buhay mo, hindi siya basta-basta dadating lang ng wala lang. Definitely may involvement ng emotions dito. Nakakita rin ako ng cake. So, I mean, this could be a person na may potential na siya na yung para sa'yo. Yeah. Siya na yung taong para sa'yo. And I can see marriage between the two of you. So, sasabihin ng iba, paano yan? Kasal na ho ako. Yung iba, may ano na no? May relationship. If you are kasal, nakakita ko ng mga batang energy. So, definitely, pwedeng hindi masyadong either kayo ay nagpakasal because of a child or a kid or nagpakasal kayo pero masyado pa kayong bata. Hindi mo pa masyadong naiintindihan ang kahulugan ng kasal or kung ano meron sa kasal, the time na nangyari itong pagpapakasal. Yeah, because I can see you playing around, naglalaro. So, hindi mo pa talaga naunawaan. And if you are already married, I don't know how to say this kasi nakakita ko ng pakaw, ng hikaw, So, tell me about this. Spirit guides, angel guides. Okay, so regarding this, nakikita natin yung energy na parang mahirap tanggalin. No? Kasi maaaring katulad ng isang hikaw, parang hindi mo, I'm talking about yung hikaw na may pakaw ha.
hindi mo pa mapapagana yung hikaw na yun kung wala yung pakaw eh. So regarding sa connection mo, if you're already married, you still need this person. Nandun yung feeling na kailangan mo pa tong taong to. Hindi mo siya pwedeng alisin or alisan. But the energy here is that I feel like ikaw lang ang kusang makakapagpaalis dito sa taong to eh. Okay. Kung wala namang problema yung relationship ninyo, because I can see you na hindi mo gustong alisin or alisan, kung wala namang relationship problems, hayaan mo lang. Huwag mong pilitin. No? Huwag mong pilitin. Kusa naman yung mawawala or aalis sa buhay mo eh. Basta, just do your purpose sa buhay mo. And, etong taong ito, the more na tumatagal, nakikita ko the more na humihigpit eh. So, regarding sa relationship ninyo, maaaring ito na subok na ng panahon. Matibay. Okay? So, there's a new person. And itong person na ito pwedeng mag-grow yung connection ninyo or yung relationship ninyo while you are still attached with someone. So there's a third party situation here. So pwedeng mag-grow ang connection ninyo kahit nandyan pa yung isa. Ayaw mo yun. I can see you trying to fight the connection sa inyong dalawa. The emotions sa inyong dalawa. Well, anyway, I am seeing this person hanging kasi nakakita ako ngayon ng hangman. So this could be a person who is waiting. Okay. Marami siyang imaginations about you eh. This person really wants to give you something like a flower. A flower. Yeah. Hindi ko maintindihan kung ano yung flower na it looks like a flower but it's not a flower. So that could be a jewelry. So gusto kanya bigyan nun. Hikaw or kwintas or whatever. It's a flower. Pero hindi siya particular flower na ano. Gusto kanyang bigyan nito. This is showing as a new person. Pigil na pigil to si new person na ito. I am really feeling a lot of, alam mo yon, yung feeling na parang may gusto kong sabihin pero hindi niya masabi. Can you tell me, spirit guides, angel guides, itong gustong sabihin itong taong to?
Okay, eto yung words pero ah, ilagay mo na lang siya sa sarili mong lengguwahe, no? Kasi yung iba, pwedeng ibang salita. Sabi niya, I want you. I want to be with you. Paulit-ulit yun eh. Sana ikaw na lang. And sana tayo na lang. That's the energy. Some of you nagsinungaling. Sorry kasi nagsinungaling ako or I didn't tell you the truth of what I really feel. So, ganon. May words ako naririnig na and then more on hikbi yung aking naririnig. So, this person is paulit-ulit niya sinasabi yon sa isip niya and this person can picture out a life with you and na-imagine niya yung buhay niya na masaya. Masaya sana siya ngayon. Masaya sana kayo ngayon kung magkasama kayong dalawa. Sometimes itong person na to is nagtitimpla ng something like coffee or whatever. And tuwing ginagawa niya yun, iniisip niya, ibibigay niya yun sa'yo. And this person is a kind of person na mahilig siyang gumawa ng maybe a food or a drink. Tapos, it's like, maybe yun yung hobby niya. And gusto niya ibigay sa'yo yun. Or, gusto ko niyang pagtimplahan ng kape. Gusto ko niyang pagsilbihan. Sabihin na natin ganun. Nakaramdam ako ng sobrang pagod din dito sa person nito. Pagod na pagod siya eh. Anyway, let's talk about the past person. Messages about the past person, please. Nakakita ko ng person na minsan na nagkaroon ng death experience, near-death experience. So, pwedeng minsan na nag-alangan ng buhay ng taong ito, na aksidente, nagkasakit, etc. Take only what resonates, guys. This person is also hanging. Nakahang lang siya eh. So, I'm seeing a Virgo, by the way. So, I don't know if you're dealing with a Virgo. Nakakaramdam din ako ng pagod sa taong to. Ang energy is, mahal ka nitong taong to, but ayaw niya yung way ng pagtrato or pagtingin mo sa kanya or ng mga tao sa paligid ninyo. So, I don't know, there might be people around you na parang hindi niya nagugustuhan ang tingin at trato sa kanya nitong mga taong to. It feels like mahal ka ng person na ito. Gusto niya umalis sa situation. Pero hindi niya magawa because ikaw lang ang meron. The energy is ikaw lang ang meron siya. Or if you do have children, then kayo lang ang meron siya. Maybe gusto niya lipat, ganun. Kung pwede lang, lumayo sa mga taong
nakapaligid sa inyo kung pwede lang. Kasi medyo mababa ang tingin niya sa sarili niya dahil dito sa mga taong to. Pero hindi niya alam kung anong gagawin niya. This is the kind of person na selosa or seloso pero hindi niya pinapahalata or hindi niya sinasabi. Pero selosa at selosa or seloso siyang tao. Pero hindi niya yun ipapakita, hindi niya yun papahalata. And eto, alam niyang mabilis ka lang makuha. So, I don't know nga, pwedeng mabilis ka lang kasi niya nakuha. So, ang energy feeling niya, mabilis ka lang din makukuha ng iba. Or napakadali sa iba na agawin ka. May feeling siyang ganon. Tell me about the future, please. I'm hearing words like mga kanto words. So, I don't know if you're dealing with the person na gumagamit siya ng mga salitang pangkanto or pangkalye. You know, yung mga, hindi ako masyadong marunong sa mga words, but I can hear random words na parang galing sa kalsada. Okay. This person, hindi kanya iiwan. Kahit dumating yung isa, hindi kanya iiwan. Paulit-ulit yun eh. Yun lang ang word niya. Hindi kita iiwan, hindi kita iiwan. Aalis ako, pero hindi kita iiwan. So, ibig sabihin maaaring kung magkakaproblema sa inyo, magpapahinga lang itong taong ito or lalayo, pero hindi babalik din siya, parang ganon. Hindi ka niya iiwan. Yun nga, mahal ka niya, mahal ko kayo, kayo lang ang meron ako. Yun yung mga words niya. And this person, matagal niya nang na-realize ko nung halaga mo sa kanya. Ayun, and this person is saying sorry kung may mga nasasabi siya, nagagawa siyang hindi maganda laban sa'yo minsan. And this person loves you. What is the advice here for Virgo, please? Ang advice is wag mong kontrolin. Wag mong pilitin. Mangyayari lahat sa tamang panahon. Okay? So, the advice for you is that if you're dealing with a soulmate, you're dealing with a twin flame, wag mong pilitin ang connection ninyo, mangyayari lahat sa tamang panahon. Your new person or the twin flame or soulmate, hindi pa siya ready, so wag mong pilitin. Wag mong isiping hindi ka niya mahal or what, dahil nararamdaman mo yon. Focus on yourself. You need to rest. Yun yung nakikita natin. And I'm seeing a shield or kalasag. So maybe for some of you, you need to use protection sa sarili mo, sa body mo. Take care of yourself. So that's it for now, guys. Thank you for watching and bye-bye.